So, ito, gagawa, magandang araw sa inyo. Gagawa na naman ako ng video. Itong video na to is about to sa sa submissiveness. Kasi 'di ba, maraming lalaki na nagdidemand ng loyalty at submissiveness. Loyalty at submissiveness. Sa brief law kasi is ang nagdidikta ng kondisyon sa relasyon is babae. So, may two main factor lang na magiging submissive yung babae is ikaw yung pinaka best option niya. Dito papasok yung good genetic, magiging submissive siya sa'yo, pero depende pa rin to sa edad. Kuwari, pogi ka, pero kailangan at least may trabaho ka. Kasi yung sinasabi ko in general hindi ito yung short term na sinasabi natin. Kasama na yung short term, yung short term na hook up. Oo, magpapatira yung babae, sasubmit niya yung ganun, yung sarili niya nung sa ano. Pero yung total submission na pagsisilbihan yung lalaki, yung mga ganun, hindi ganun yun. Bibigyan niyo yung sex kasi napapakilig mo yung babae, 'di ba? Kinikilig siya sa So, bibigyan niya yun ng mabilisan, pero yung mga parang pagsisilbihan ka, yung mga ganyan, siguro merong mangilan-ngilan pagka mayaman yung babae or average malaki namang kita. Pero hindi siya long term yung talagang aasa yung lalaki na talagang tapos bum ka lang talaga, wala kang ginagawa. Or may exchange kayo ng value. Kuwari, yung babae na yun, siya yung breadwinner. Ang exchange ng value mo is ikaw mag-aalaga ng bata. So, mag-exchange kayo ng role. Yung pambabaeng role gagawin mo. Kung kaya mong gawin yun, Yung kasi kung hindi, iiwan ka talaga. Hindi talaga mag-i-stay yung babae kung wala talaga siya nabe-benefit. Kahit anong panlalamang nyo sa babae, hindi talaga. Kahit anong, marami na akong senaryo na nakitang ganyan. Step brother ko ganun, breadwinner yung napangasawa niya. So, siya wala siyang trabaho, pero siya yung naghahatid sundo. Tapos nagpa-part-time rin siya ng Uber, nagda-drive-drive, tapos siya pa yung nag-aalaga ng bata. So, exchange ng value yun, tsaka ng benefit. Pero kung totally na pabigat na talaga yung lalaki, iiwan talaga yun. Iiwan. Kasi dagdag na yun sa financial, malalagasan na yung financial mo, tapos wala pang benefit na mabibigay kahit alaga man lang or luto sa bahay. So, yun. Yun yung kaya nga sinasama ko rin din yung silbidor yung silbidor sa hypergamy. Kasi yung mga babae na kupas na, yung mga 25, 30, alam mo na yung mga kupas, yung hindi talaga sila nakakuha ng mga mayayaman na or kaya may itsura na may trabaho na stable. So yun na lang makukuha nila yung kupas na single mother. So, yung mga kupas na single mother na yan, wala na magseseryoso dyan sa mga yan. So, yun na lang talaga makukuha nila yung mga either average or below average. Pero hindi sila magpapaanak doon sa lalaki na yun. Ang habol nila doon is yung serbisyo. Tsaka yung gagawin nilang utusan, silbidor. Nangyari, marami na ako nakitang ganyan na Yan yung mga sinasabi nyo, yung binabato nyo dito na comment na, ginagastosan siya, breadwinner yung babae. Pero may exchange ng value yun. Hindi papayag yung babae na walang exchange ng value. Nakahilata ka, ikaw babae. Ano ka, bitch? Marami kasing ganun lalaki na ganun. Yung mga lalaki na nagrereklamo sa game is, um, kaya sila nagrereklamo kasi hindi nila ma-attain yun, yung submissiveness ng babae. Kasi unang-una, minimum na nga yung minimum na nga yung nila. Gusto pa nila, tamad pa sila pa pagsilbihan ng babae. Tapos, below na nga sa looks, gusto pa nila yung babae mag-simp sa kanila. Hindi mangyayari yun, promise. Hindi talaga mangyayari yun. Kahit anong balibalik ta rin mong laging lamang babae, sinasabi ko sa inyo.
kung manyari man yan, hindi yan long term. Tsaka mangilan-ngilan lang yan. Isolated cases, hindi yan yung pang in general. Ito kasi sinasabi ko in general to eh. Hindi makikipagrelasyon babae kung wala siyang mabe-benefit sa'yo. So pangalawa, yung pera mo, beta box. So kailangan may status ka tapos kumikita ka ng malaking pera. Kasi nga, magiging submissive lang siya sa'yo kung nagpro-provide ka. Maraming lalaki ayaw mag-provide. Eh, ganun talaga game. Kailangan mo talaga mag-provide. Kasi lalaki ka eh. Yung babae, manganganak yan at mag-aalaga ng bata. Tapos gusto mo, mag-aanak siya, mag-aalaga ng bata, magtatrabaho pa, pagsisilbihan ka pa. Ulul? Gago ka ba? Gago ka ba? Nahihilo ka ba? Ano yun? Doble kayod siya? Hindi gagawin ng babae yun. Walang exchange ng value. So, kailangan mag-provide ka. Walang masama kung nagdidikta kayo ng ganyan, pero huwag kayong mainis na walang pipili sa inyo. Wala talagang pipili. Marami ako nung tinanong dyan na papatulan nila yung normie basta may pera. May pera talaga, yung may capacity na makapag-provide. Kasi nanganganak sila eh. Long term to ha. Hindi to yung babato nyo na naman yung short term na yung fuck body. Eh, short term lang naman yan. Hindi yan yung pang goal na magpapalaki ng anak eh. Kaya nga yung dalawang strategy lang talaga yung naiisip ko eh. Alpha seed, tsaka may studies din talaga nito. Alpha seed, beta needs. Alpha fuck, beta box. Box. Nakita niyo yung beta, yung sa beta? Box. Tapos, ito pa, ididibang ko rin yan. Walang alpha na papatol sa single mother. I'm sorry to say, kung pumatol ka sa single mother, hindi ka alpha. Kasi, ibig sabihin, bakit mo binaba yung pagkalalaki mo or pagkapogi mo para pumatol sa single mother? Gets mo yun? Gets mo yung sinasabi ko sa inyo? Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, wala talagang alpha na papatol sa single mother. Yan talaga yung masaklap na Kasi kayang-kaya ng mga good genetic na um, mag-jump sa maraming babae kasi nga sila ang pinipili dahil sa itsura nila. Either pang short term pa yan. Wala na tayong pakialam sa lalaki na yun, no pogi na yun. Kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Kung gusto niya ba short term, long term, or magpakasimp siya. Ang sinasabi lang natin, mas madali dun sa may itsura talaga ng pagdadaanan. Pero ganun pa rin, blue pill pa rin yung strategy lahat. Kasi yung mga pogi na yan, nagsasayang din yan naman ng oras eh. In the long term din naman, nice guy finish last din naman talaga eh. Ang pang long term talaga eh, beta box cock. Yan lang talaga. Yan talaga yun pang long term. Provision, provider, protector, beta box. Yan, beta box. Yung protector. Tapos yung pag-aalaga, silbidor, beta box yan. Yan yung pang long term. Kaya nga nice guy finish last. Totoo yan. Totoo rin yan. Magkakaroon talaga ng So yan yung, di ba sinabi ko na yung sa last ko na nice guy finish last na topic na ang maa-attract mo, yung kapareho mo lang din naman. So, totoo rin yan. Totoo yung na yan. Ang sinasabi kong kasinungalingan sa nice guy finish last is, ito yung point of view ng mga hoe 3 o 4. Dinidegrade nila or sinasabihan lang nila ng nice guy finish last yung mga lalaki na hindi nila trip. Kasi yung mga trip nila, nilabel nilang bad boy. Pero hindi naman talaga bad boy yun eh. Ma-chicks lang sila. Kaya na-label na bad boy. Sa nature, sinasabi ko sa inyo. Kaya ang nagle-label na ito, biruin mo nga lang sa pagle-label ng loser. Sino ba nagsasabi ng loser? Babae. Sino nagsasabi na beta ka? Babae. So, sino nagsasabi ng alpha? Babae rin. O yun lang yun na blue pill to, kitang-kita mo yan. Or black pill pa sabihin natin, kitang-kita mo yan. Harap-harapan sa mukha mo.
So yung good genetics, hindi sa akin to hindi ko to pinagkakalat or opinion ko lang. Good genetics, yan yung alpha. Kasi sila yung gusto ng babae. Di ba sinabi ko nga sa'yo, babae nagsasabi kung sinong alpha. Oh, yung nagpo-provide, sasabihin ba niyang alpha yon? Hindi. Hindi niya sasabihin alpha yon, yung beta bakskak yun. Yun yung pang provision. Kaya nga kahit anong paikot-ikot mo dito, hindi ka makakaligtas sa Lukism or black pill. Sinasabi ko sa inyo. Kaya yung mga nakikita nyo na 'di ba ang dami ko na mga clip niyan. Common to sa Pilipino, silbidor talaga yung mga lalaki na may pamilya at anak, silbidor talaga. Ito namang mga lalaki dito sa channel na nagdi-demand, pag tiningnan mo mukha, ulul, wag ka mag-demand. Below average yung mukha mo, tapos wala ka pang pera. Tapos magdi-demand ka ng ganyan, split tayo, hindi mo ako gusto. Tangina, split mo. Sorry, hindi ka talaga magugustuhan. Sabi ko sa'yo, nagiging submissive lang ang babae base dun sa looks ng lalaki kung pogi siya. Tapos kahit may trabaho siya basta may trabaho siya kahit hindi pa yan stable or stable yan. Pero may exchange ng value. Hindi nyo kasi dinidig yung talagang nangyayari sa bahay. Hindi nyo nakikita yung ganun eh. Ito namang, the second naman is magiging submissive siya kung provider ka. Provisioning, ibig sabihin yung pang long term, yung magpapalaki ng mga bata. Kaya nga sa video ko about single mother is minahal niya yung lalaki dahil sa napo-provide niya. Hindi niya talaga mahal yung lalaki. Ang mahal niya yung capacity, kakayahan ng lalaki na mag-provide. Kaya siya submissive doon. Submissive yung babae na yun dahil dun sa napro-provide niya. Pero sure, makikipagtirahan pa rin siya dun sa sa mga pogi na gusto niya, sa sideline pa rin siya, pero hindi siya submissive dun. Mas submissive siya dun sa nagpro-provide. Yun. Kasi ganito, yung girlfriend ko ganito kwento sa akin ng girlfriend ko. Meron siyang kaibigan, babae to kaibigan na babae. Etong babae na to is submissive doon sa nagpro-provide na normie. Kalooks match niya, submissive doon. Araw-araw siyang tinitira, gabi-gabi. Pero hindi hands-on yun. Pera lang talagang ginagamit niya, puro provide lang. Pero araw-araw tinitira, gabi-gabi yun. Tapos, yung babae, nangaliwa pa, nagpatira pa dun sa iba. Nagkaanak yun ng babae. So, yun yung sinasabi ko na, pero hindi siya submissive doon sa inanakan siya na alam rin naman yun pero hindi ko na alam yun ano nangyari doon. Parang gusto yata magpa-DNA nung lalaki nagpro-provide pero binawi rin niya kasi wala na rin siyang option dahil dalawa na yung anak niya Alanganin masuluhin niya yun. Siyempre mas gusto na niya yung mag-provide kaysa mag-alaga ka. Oh. So ipit din siya yung lalaki kasi kung iniwan niya man yun dahil nagkaanak dun sa tinirang alpha, nagkaanak dun sa alpha na nagpagalaw siya, which is nangyari naman talaga, nagkaanak. Hindi ang mangyayari nun, kukunin niya yung bata kasi siya may capacity mag-provide yung lalaki. Tapos siya pa yung mamamalengke. Gugustuhin mo ba yun? Ako hindi ko gugustuhin yun. Mas gugustuhin ko na lang pera pinapairal ko kaysa yung ako magtatrabaho ng physical. Kasi kukuha ng oras yan Kaya kayong mga beta male kayo dito, mga demanding, yung mga sinasabi nyo na, gusto ko submissive. Tapos minimum wage earner ka. Yun, crypto yun Crypto yun. Kumikita yun ng online. Nasa bahay lang yung lalaki na yun. Pero nagpro-provide ng pera. Yung mga nagdi-demand dito na sorry to say. Sorry to say kahit hindi talaga magiging submissive babae sa inyo na kung wala kayong capacity na makapag-provide. Brief or slow, ang condition ay dinidikta ng babae.
Yung mga sinasabi nyo na may nagpro-provide. Oo, sinampol ko na yun sa inyo kanina eh. Pero may exchange ng value yan. Yung lalaki nag-aalaga ng bata. Kung walang anak, kung walang anak yung wala silang pamilya at anak na tumitira lang yung siguro ang nabibigay nung lalaki na yon kung walang anak to good sex lang tsaka yung looks niya kung walang anak. Okay lang na mag-provide yung babae nun kasi may feelings pa rin yun eh. Kinikilig siya eh. Dun sa Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang mahal ng babae is base sa feelings niya, 'di ba? Yung feelings na nabibigay mo sa kanya which is na-provide mo either pera man 'yan, silbidor ka, tapos good genetics. Pero ang pang-hook talaga is yung itsura mo, yung looks mo yung pang-hook. At least normie ka man or pasa ka sa looks threshold. Pero kung below ka sa looks, ang trato talaga sa'yo ng babae, silbidor talaga. Mababa talaga kagaya ng kapitbahay ko, taga-drive. Tapos malamang hindi pa tinatabihan yun ng kada gabi. Parang yung kala Asian Fuckboy, wala akong nakita na hinalikan siya ni Cherry White. Yung meron siguro smack nandidiri pa. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga nagdidiman dito na kung ako sa inyo, kung ayaw nyo ng ganyan, pumera na lang kayo para sa sarili nyo. Kasi ito lang masaklap talaga eh. Ang mabibigay lang talaga ng babae, sex lang talaga. Kasi yung dinidiman nyo na magluto, kaya mo naman gawin yan eh. Ano ka, inutil? Ba't mo iaasa yan? Mamaya lasunin ka pa ng babae. Isa rin yan natutunan sa tatay ko na na kaya nag-aral siya na magluto kasi ayaw niya na kumakain siya sa labas kasi nga may posibilidad na lasunin kapag nainis yan or tinopak yan, nagdodroga yung babae. Pucha, sinasabi ko sa inyo. Kaya sinasabi kayo, huwag kayong palaasa. Huwag kayong palaasa. Marami kasi dito demanding. Tapos pag tinignan mo yung itsura below sa looks, tapos yung income mababa. Sorry to say, hindi magsasubmit babae sa'yo nun. Hindi magsasubmit. Yung mga sinasample nyo dito, isolated cases, pero may exchange ng value yan. Kaya nga sinama ko na dito yung silbidor eh. Kasi low-key to, walang nagsasabi nito eh, yung silbidor. Oo, kahit wala kang trabaho pero atchay ka silbidor. So parang ginawa kang boy, boy talaga. So parang pinoprovidean, may service ka pa rin na binibigay. Serbisyo mo silbidor. Promise nakakainis yun, lalo na pag inuutusan ka ng babae. Oh, gawin mo yan. Oh, pag-drive mo na. Oh, sunduin mo na sa Promise, mas gusto mo pa. Nakakababa ng dangal yun, yung inuutusan ka. Sa inyo, gusto nyo yun. Kasi mga beta male kayo eh. Effeminate, mababa yung testosterone nyo eh. Gugustuhin nyo yun ng ganun, utos-utosan. Promise, pag naririnig mo yan, kasi naririnig ko yan sa nanay ko eh. Di ba wala akong trabaho? Malamang, dahil palamunin ako, ginanon ako. Promise, nakakabwisit yan, promise. Hindi nyo gugustuhin yung ganyan. Kaya may exchange ng value, hindi papayag yung Buti pa nga, mabait pa yung nanay ko eh. Kasi nga, yung nanay ko, yun lang naman, dun mo lang naman yung may experience na unconditional love sa nanay mo lang talaga eh. Eh tayo kinukumpara kasi natin, oh, kailangan ganito yung girlfriend ko kagaya na nanay ko. No, hindi. Hindi mangyayari yun. Magiging submissive siya base sa na-provide mo. Huh? Kung ganyan inaano mo, magiging single ka talaga habang buhay. Kaya wala namang masama maging single pero minumulat ko yung mata nyo, may exchange ng value dapat. Kasi hindi talaga papayag yung babae na yan. Ang dami ng kultura nito sa Muslim pa nga eh. Hindi ka pwede mag-asawa boy kung wala kang pera. Bibigyan mo pa nga ng pera yan. Dowry yung yung parents eh. Para ma-proof mo lang na may capacity ka na mag-provide. Makukuha mo yung babae na virgin, tapos submissive sa'yo hanggang mamatay ka, hanggang nag-provide ka. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kayong mga delusional, kayong mga lalaki kayo, wishful thinking lang yan, promise. Lalo na pag yung babae, 25 pataas na.
O sure, pwede mo siya ma-hook sa looks mo ng 19 to 25. Pero long term, iiwan ka rin yan. Hindi magtatagal yan. So, panandaliin lang din yung relasyon eh hanggat hindi ka tuloy-tuloy na nagpo-provide or nagbibigay or exchange ng value, serbisyo. Kaya nga pinasok ko yung silbidor na yan eh. Dahil nangyayari yan. Ginagawa nila silbidor yung mga pangit, promise. Nangyari na yan sa kapitbahay ko. Yung dami ko na nakitang ganyan. Yung babae pumapatol sa mga pangit. Ganon din naman yung experience ng mga chad. Meron din naman mga chad na pumapatol ng mga pangit kasi alam nilang sasambahin sila, gagawin lahat ng ano eh. Kahit hindi pangit, normie, sabihin natin, below pa rin sa looks yun eh. At least 2 yung difference. Kung yung chad 8, babae 6, magiging submissive yun. So paano? Dalawa lang yan talaga. Magiging submissive yung babae. Alpha fox, beta box. Alpha seed, beta needs. O, gets nyo na. So, paano mga delusion dyan? Magbati na lang kayo. Wala kayong pera. Sige, peace.